Ayan, kaway-kaway mga tutumahinday! And part 2 na ng aming video. Andito pa rin kami sa South Eco Farms. Dito po sa Tinungkop, Tantangan, South Cotabato. Kasama po natin yung may-ari ngayon, si dentistang farmer, si Doc Ev Roche. Kaway-kaway, Doc. Ayan. Hi! Siyempre, bago nyo pagpatuloy ito mga idol, kung mapanood nyo po ang part na nating video, please panoorin nyo po yung ating part 1 kung saan doon yung kanyang mga mid-term crops. Yan. Kumbaga, ito naman yung long-term at saka high-value crops. Ayan. Kung saan pinaka-popular na ngayon sa Pilipinas partner ang Eviarc or Abuyog Sweet. Ayan. So ito na yung kanyang mother tree mismo. Ayan. So almost 3 years. Doc na lang may explain sa ni Doc. Bakit nga ba Eviarc ang napili mong itanim na main Okay. crop mo talaga dito sa farm mo? So, bakit po Eviarc or bakit jackfruit? So, maliban sa less sensitive siya, low maintenance, mabilis lang po kasi siyang pabungahin. Kasi as early as 2.5 years, kaya niya nang mag-produce ng flowers. Ayan, meron na tayo mga existing flowers dito. Itong puno na ito at yung nakikita nyo sa likuran namin ay magti 3 years old pa lang po ngayong July. July pa lang, oo. So, ang volume po ng langka, kung gusto nyo marami na kayong makikita, 3.5 to 4 years old Ayun. onwards. And this is centennial po. And bakit po langka? Habang tumatagal, mas na-appreciate ko yung langka. Akala ko noon bunga lang. Prutas and vegetable. Yon. So, habang nagwa-widen yung knowledge ko sa langka, habang pinapatubo ko siya, pumasok ngayon yung added values, value-added products like langka jam, pwede pala siyang malangka jam. Ayun. And ice cream, kasi nag-i-import pa tayo ng mga jackfruit para gawing ice cream. Yung leaves, pwedeng gawing langka leaves tea para sa may mga diabetes. Ang puno niya, kung ito ay aabot na ng 100 years old, tapos gusto mo mag-replant ng bago para sa next generation mo, one of the hardest wood in the world, ginagawang guitar, wood, and furnitures. So walang tapon. Sa bunga pa lang, fruit, vegetable, yung buto, hindi nyo kailangan itapon o hindi nyo kailangan patubuin. Gamot din po siya sa may mga diabetes, insulin inducer. So pwede siyang isanlag. Langka chips, dried langka, and many more. So wala lang siyang tubig kagaya ng nyog, pero masasabi ko siyang tree of life. Ayun. So best pa talaga sa mga value added dahil ito po yung sweetest langka in the Philippines. Yes. In the world. In the whole world. Yes. Yan. At saka syempre mga idol, ito po si Doc Ev po is isang dentist. So ito po ang mapatunay po mga idol na hindi lang sa patag yung Yes. Eviarc. Pwede. So imagine mo ito pag Hindi masyado. nagkamali tayo dito, doon tayo pupulutin sa pinababa. And suitable po ito sa salangka even with I think low elevation Yes. nagpo-produce din ng magandang bunga. ang Kahit sa langka. tabi ng dagat. Kahit tabi ng dagat, high Pwede. elevation, Tutubo siya. hilly man siya or flat surface, suitable po ang langka. Even resistant din siya sa matinding pag-ulan at saka matinding Yes po. pag-init. Yes po. And sun lover siya. Sun lover. Sun lover siya. Yung first 3 to 4 months lang ang critical stage niya. It's like baby, infant. So kailangan niya talagang water. Ayan. Water talaga, and walang shade pero need water. Support lang ng water. After Paano dito, that, Doc? okay na. So dito, nung nag-El Nino, Ano nangyari dito, Doc? Nung nag-El Nino, ano na to more than 2 years old na. Ay, So, magto 2 years old pala. survive na siya? Yes. Pero naglaglagan yung mga dahon. Yes, pero blooming pa rin. Nag-replenish lang yung dahon niya. Itong grass ang totally brown. Namatay na. Yes. So, very challenging talaga, partner, pag ganito, itatanim mo ng ganito. Pero may mga technique talaga sila, Doc, no, kung paano yun. Paano nyo tinanim to, Doc? Ganito kasi medyo hili talaga, Doc, eh. Ano Ano ang distance pa? Distance sa Doc each hill at saka each rows. 5 by 5, merong may 6. Depende kung ano. Kasi ano lang to mano-mano. Estimate lang, estimate. Gi-estimate lang siya 5 by 6. 5 by 5 or 6 by 6. Mata-mata. Then Pero- may twine. Ginamit ng twine. Para twine. mag-straight ang rows Oo. niya. Pero partner, So, ang kagandahan, partner, dito tayo ngayon sa mother tree nila, yung pinakauna niyang tinanim, may mga bunga na. Pakita natin sa kanila, Yes Doc. po. Ayan. Ito. So, may mga tag to siya, nakalagay kung anong date siya pwede, Kung kailan ko siya nakita. Nakita. Para
estimate ko na kung kailan siya ma-harvest. Ito ay Ilang days ba, Dok? Wala nung April. 145 to 150. Ayan, Dok, isa lang buksan natin, Dok. Para Oo. maganda. 145 days. Mula Since- ng after pollination? Oh, hindi, nung naglabas siya sa petal, sa flower. Ah, okay. 145 to 150 days, mga idol. So ito na yung fruit care. Mm-mm. So kailangan nilang Since totally ano na siya, complete pollinated na siya, pwede natin siya balutin. So malalaman kasi natin na hindi pa siya pollinated, yung mga hair-like niya dito sa dulo ng thorns kulay puti pa. Pero sa ganitong size, bihira ka makakita naman na halos wala namang puti na hair or fruitlets sa tinatawag. Itim na talaga yan. So pwede na siyang balutin para hindi tayo maunahan ng fruit fly. fruit fly. Yun Hindi, ang pinaka-challenge. hindi naman siya sensitive sa mga insects talaga, lalo na kung bata pa. Kapag napabayaan mo lang siyang lumaki, tapos yung scent niya nakaka-attract na ng fruit flies, doon na magsa-start na kagatin siya ng fruit fly and yung egg. Magkakanoon na ng May worm. natural kasi na nagre-release yung mga plants natin. yung Yes. Na-fruit fly na ito ganito, Dok. Kala ko burir siyang first ganito. Ano to? Hindi. Yung sa pollinators yan. Hindi, what I mean yung ganito siya kalaki. Madami siya ng fruit fly. Yes po. Oh. Pwede Kasi na. pag alam ko mga ganito, borer pa lang siya. Pero yung may laman na siya, doon lang yung fruit fly pag malalaki na siya. Wait lang. May scent din po kasi siya. Kaya, Yung iba, oo, ganyan, no? ang sa atin na lang, it's either fruit fly or stem borer or what kind of at least insects. ma-protect siya pag may ganito. I-protect na lang. Ito din yung sa saging, di ba, no? Yes po, treated kasi to, kaya lang medyo may kamahalan. Okay lang kung maliit lang ang puno mo, pwede ito kasi 3 beses mo pwedeng magamit. Nagiging brittle kasi siya pag matagal na. Pero po, tandaan niyo po mga totoong mga Inday, itong bunga, ito lang yung finale na ano na talaga, yung pagkakakitaan. Pero before that, yung puno, yung mga sanga pa lang Yes. po, kikita ka na, kumikita ang kabuhayan na si Doc. 2 years, ito po, ano na ha, mag 3 years old ngayong July. So, nung 2 years old po ito, napakinabangan na namin lahat ng mga potential na sanga or yung tinatawag na sayon na gawing seedling production or plant materials para sa next batch ng EVARC. So, mamaya po may pupuntahan tayo kung saan dito rin namin in-experiment, itanim yung mga gawa namin para ma-prove namin sa sarili namin at sa ibang growers na buhay yung nagagawa naming seedlings. Yun. So, paano kanila makontakt, Doc? Sa mga gusto pong mag-order ng Eviarc or Abuyog Sweet Seedlings? Pwede nyo po akong i-direct contact sa Facebook page ng Dentistang Farmer or South Eco Farm Facebook page. Ayun. So, dalawa, Dentistang Farmer at saka South Eco Farm Facebook page. Partner, isa lang sa mga buyers ng ganitong klaseng high value crops, no? Kahit ganito, kailangan i-double check nyo yung pinagkukunan nyo ng seedling, yung producer. Baka lang ka, mamayang Oo. ordinary lang ka. Tsaka O, yung baka iba kasi, native. yung iba kasi no, sa mga napansin namin yung mga ibang mga naggagawa ng ganito, ng mga graph. Minsan kasi nagiging na sila, yung nagpo-focus Business na sila sa business talaga na hindi nila sinisecure yung mabubuhay yung langka o kailangan makasales lang sila. Yun yung endpoint. Hindi nila naisip yung quality na ipoproduce nila Yes. dapat. Ba't tumatawa ka? Para may hugot kasi ito eh. Ha? Para may hugot. Hindi naman. Sa atin kasi, Kin, sa lahat naman ng bagay, dapat ma-maintain muna natin ang quality kasi susunod naman dyan ang ang market. Pag na-maintain mo ang quality ng product mo, hindi ka na mahihirapan na na I-market. Kasi may recommend na. Oo. Doc, may tanong ako, Doc. Yes Oo. po. So, ano ang kaibahan ng produce na grafted or enarching na Aviarc na seedlings dito sa farm mo sa ibang farm? Ano ba yung kakaiba? Na-observe lang. Oo. What Kasi do you mean sa pag-produce ng seedling? Yes, so- through in-arching Yes, technique? yes. Okay, sa in-arching kasi, wala ko pa tayong sample dito na doon sa kabilang puno, Puntahan no? natin Yung mamaya, sample, oo. Ang napansin namin sa in-arching technique, it's a type of graft. In-arching technique, mababa ang kanyang mortality. Mataas ang kanyang success rate. Ngayon, every time na gumagawa kami, ilagay na lang natin sa scale to 100 seedlings, marami na po ang 5 na namamatay. The rest, buhay.
So ano na po yan ha, parang tsamba na lang yung 5. 3 lang usually ang mortality namin sa 100, every 100. Unlike pag cleft grafting, although tinuruan kami niyan dito, paano din gumawa, pero based sa history ng mga dating nagsisidlis or nagda-nursery, given talaga na mataas ang mortality rate. It's just so happen that they already get used to it. Sanay na sila Hindi, kapag ano po, kapag cleft grafting. Oo. Yung pinuputol mo yung sayon, tapos ididikit mo siya sa baba, sa rootstock. okay. Kasi, pinutol mo siya kay mama niya. Tapos hiniwalay, tinanggalan mo pa siya ng dahon, hiniwalay. Unlike pag in-arching, dadalin mo kasi yung rootstock pataas. Gradual ang pag-separate ng sayon kay mama niya. Hindi siya nabibigla. Kaya lang, medyo challenging siyang gawin, but worth it. Kasi mabigat. Yes, yung, hindi kasi masasanay, hindi masasayang yung time mo. Nagpalaki ka lang ng mga 3 to 4 months na rootstock na pencil size, then 45 days na kahang, may seedlings ka na. So ilan na lang lahat? Mga almost 5 months? Oh, tapos sure na yun after mo pitas. Yes. Sure na Sure siya. na siya. Yes po. Pero talagang ang ipoproduce natin kay buyer or yung new grower, yung talagang mabubuhay. May mga signs naman sa seedling na buhay na siya, na ready to plant. Merong sign din na hindi pa siya ready to plant. Tama, yun tandaan. Ano yun usually, Dok? Pero pwede natin puntahan. Mamaya, ipapakita. Mas Tara, maganda punta na kung tayo may ngayon doon. sample. Saan? Doon sa kabila. Para Yung may habang in-arching. Pwede. Pero bago tayo pumunta doon, mga idol, baka mamaya marami silang magtatanong ano ba talaga yung Eviarc. Sa pagkakapansin ko, personal, yung Eviarc yung dahon niya is Pabilog. po talaga siya. Pabilog. No? So sa lahat ng langka, ito lang ata yung Yes. parang pabilog siya. Ito yung parang pinaka signature characteristic niya. Yes. Sa dahon. Pabilog. So Pero- kaya ba ng cameraman natin? Baka malaglag. Yan o. Yan mo na sa tabi mo. Sa uluhan mo. Pero ito ang sikreto kasi sa aviark. May technique kasi sa aviark. Yung pagpo-pruning. Kailan ba dapat ang tamang time ng pag-pruning? Ilang taon siya? At least 1.5 years old. Alright. Anong gaano Para- kataas? Ang 1.5 years old? May ganyan yung mga ganyan. Hindi. Maliit pa yan. Nabansot nga yan eh. Parang, Mga ganito, ay, oo, mas lower lang ng konti dito. So mga 3 feet, ganun. Or hindi, ganyan sa kagaya kay Sir o katabi niya. 3 feet or 2 feet? Hindi. Mas mababa pa. Mga 8 feet na yan. Yeah, 8 Mga feet. Okay. Kasi nga mabilis si Aviark, lalo na kung maganda ang pag-alaga mo. Tamang Pero- water lang naman at saka Ito, abono. sino 8 feet, no? Oo. Ay, hindi ito eh, oh. Mababa eh. Hindi, hindi ilan ka? 4 feet. 5'5" ka lang. 5 lang ako. 5'5" ka. Andyan. Ito lang oh. Ito kay nag-top pruning kami. Yan. Pero Ito yung lang. iba, Dok, mababa yung pag-prune nila. Hindi po, binabansot. Kasi nga na ano Ito yung nang... kabats niya. So ito talaga tama, ito Kasi yung during tama. drought, yun yung unang... Oo, kasi yung pag land prep din, maliliit nga yung butas, hindi naka-recover agad yung ugat. Kaya yun yung sinasabi ko sa mga new growers na hindi ko kayo hahayaan magpa-grow at mamamatay lang yung tanim nyo. Sayang. Yes, ayoko masayang yung benta nyo kasi dyan din ako masisira. Pero Dok, pag nagbili sa'yo dito, tuturuan mo sila kung paano. Yes planting, po, ano, kasama na distance. yun sa pagbili ng ano, parang package na. Knowledge. Oo, ano man lang mag-chat-chat man lang kami. Alright, so Punta pwede tayo tayo doon? punta, Dok. Yes po. Ang question lang kaya ba ng ating ano, medyo na senior na po kasi nagbibideo sa amin. Ito na lang. Tapos... So yung mga totoong Inday, ano yung dinaanan namin doon medyo pangilid kaya dumiretso na kami nakita yung si Doc. So ito na yung background, ito na yung in-arching na sinasabi. Yes. Yan. Tsaka Doc, ano ba ang tamang pagpili ng mga branches na pwede nating i-arch? Kasi may mga right eh. Yes. Okay po. Sa pag-i-in-arching po, hindi lahat ng sanga ay ideal for in-arching. Meron kasing sanga na suckers lang yan sila. Ayun. Kung mabubuhay man sila, ginamit mo sila pang in-arch at mabuhay, mabagal mag-grow or namamatay sila. So Pag dapat, pag sa suckers, dapat hanapin niyo yung pinakadulong stem. Ayan. Kagaya nito, yung mataba, yan ang kukunin nyo. Huwag yung mga stem doon sa loob kasi actually yung nandoon sa loob ng mga stem, mga suckers yun. And kailangan yun siya i-prune para lumabas yung mga stem para sa fruits. It's either male or female flower ang lalabas. And hindi nyo po pwedeng istresin yung isang puno na kung ilan ang sanga niya, uubusin nyo lahat yun. Hindi po ganun. So kung ilan yung sanga niya, at least mga 50% na ang gagamitin yung sayon or pang in-arch. Gaya nito, before pa man mag-fruiting yun siya, Doc, no? Yes po.
bago mag-fruit, ang ginawa namin, pinakinabangan muna namin lahat ng seedlings kasi maliban sa nag-add kami dito, ito po makikita nyo, nag-add kami ng seedlings namin dito sa farm. Meron din kaming pang return of investment, kahit papaano, pandagdag sa gastusin sa farm, pang sahod ng mga tao, maintenance sa paglinis, ganun po. Dok, partner, ito may question lang ako kasi nung mga napuntahan natin, may naririnig ako. Gusto ko lang i-confirm kung ano ba. May ano ba? May disadvantage ba nung mag-enarching ka before siya magbunga or after siya magbunga? Ano ba yung right talaga? Hindi po, dapat kung in-arching or seedling production, seedling production lang. Huwag mo na siyang sabayan sa bunga kasi imagine nyo, lahat nangangailangan ng nutrients. So si fruit, ano ba talagang goal mo? Yun ang isip kasi natin, ano bang goal mo? Mag-nursery ka, mag-seedling production or plant materials production or mag-fruit. Ang naging advantage lang ni Langka, bago siya magbunga, pwede mo siyang kunan ng seedling production ng pang-in-arch. Ganito. Kung in-arching ang practice mo, pero kung cleft grafting, kahit namumunga, magpitas ka lang. Kasi imagine, wala naman siyang kahati, unlike nito. Pero kung in-arching ang gagamitin nyo, in-arching, fruiting. Kasi mag-aagawan po sila ng nutrients. It's either papangit yung seedling production mo or papangit yung bunga mo. Or both. Oo. Yun. So, ganun partner. So, pwede siya, depende sa goal mo muna. Yes. Like, halimbawa, dito kay Doc, goal niya muna, Expand. kasi nag-expand. Oh, nag-expand. So, pwede siyang mag-enarching before pa man mag-fruiting stage. Yun. Yes. So, on the fruiting stage na, maybe after a year, depende na kay Doc kung i-priority niya pong enarching Yes, oo. or i-priority niya na po yung fruiting. Or mag-iwan talaga ako ng mother tree purpose only. Ayun. Kasi ongoing na po ang process ng Bureau of Plant Industry ng aking plate na authentic EVR po ito. So, yung may mga plates na yan, mother tree lang yan sila. Kung may bunga, hindi na sila pwedeng in-arch, pwede na lang kunan ng sayon for cleft grafting. So, pwede din siguro enarching pero minimal lang, super minimal. Yes, siguro parang additional lang, mga 10, pero hindi massive. Ayun. So sa Doc, ito kasi partner, yung sa mga napuntahan nating iba dati, sobrang dami, massive talaga yung parang buo na. Lahat na Oo. ata. Pero Doc, ng dito sa sanga. isang puno, halimbawa 3 years old na siya or 2.5 years old na aviark na tree, ilan lang ba dapat ang makukuha natin na mga Parang tatlong batch bago siya mag-fruiting, dapat alam mo kasi kung kailan siya magpo-fruit, 2.5 or almost 3 years. So, at least maka-3 ka, 3 batches. So, 45 days lang naman po itatagal nito. Mabilis po siyang magsanga, yung langka. So, 1.5 month lang, magsasanga ulit yan. Pwede mo na naman siyang kunin. Pero once may na siya, female flowers, talagang wag mo nang lalagyan. Kasi So, mag-focus ka ilang na sa piraso, fruits. Doc, dapat sa per batch? Ilang piraso lang na Depende sa... mga ranging lang? So kung ganito po, ganito na size. Abot ba ng 100? Ganito? Yes po, 100, 150. Hindi na yung hanggang doon sa taas. Sa isang puno yun? Opo. Grabe pa lang. Kumbaga dito lang sa parang pa-horizontal Oo. niya na line lang, itong gilid lang ang Oo. kunan. Yung pinaka-udlot na vertical Depende sa iyo hindi kung na. willing ka pang umakyat. Kasi Kasi ma-stress na rin. hindi naman, additional kasi yung challenge sa grafter. Tama. Kasi aakyat ulit siya. So dapat magawa niya ng matibay na poste. Ito, kawayan, no? Kung kaya lang naman, pero kung hindi, Kasi tatali siya eh. oo, kung hindi, kagaya sa amin, marami naman kasi kaming puno na pwedeng pagkunan. Kaya okay lang na 2 layer. Okay na sa amin 2 layer. Ayun. So yun pala partner. Isa Oo. pala yun. So mga totoo mga Inday, pagpunta nyo, ito balik tayo sa pag nag-start kayo o magsa-start pa lang kayo ng farm nyo, kung gusto nyo sundin si Doc Eve, no? Mag-farm visit kayo. Yes. Kukuha kayo ng knowledge, ano ba yung Bago tama. mag-start. Tapos i-combine nyo yun, titingnan nyo kung sino talaga yung pinaka-right o sino yung pinaka mas maraming tumbok na mga ideas. Kumbaga, meron tayong planning. Yun. Wag halo-halo para hindi kayo mahirapan. Step Yes. by step lang. Ayun. At saka kapag sunod-sunod kasi, pinaghalo-halo mo yung mga techniques or plans, mas mapapagastos ka. Ayun. So, Expenses din, tapos yun pala nag-fail. So, frustration na naman. tama. Mas maganda, pwede din sila mag-collect ng idea and then titingnan nila kung saan yung I-weigh lang applicable nila. sa area niya. I-weigh lang nila kung asan sila mas comfortable and mas convenient. Yun. Sakto yun mga totoo mga Inday. Tsaka dito sa farm ni Doc Eve,
ask ko siya, no, kung ano ba yung kasi lahat tayo may dream eh. May dream na mga farms. So Doc Eve naman, ano ba yung dream farm mo, Doc? Yung dream farm ko, simula bata ako, yung abot lahat ng tingin ko. Ay, Lupa mo. Yung saan yung abot ng tingin ko, gano'n, no? parang sakto to ka pinili mo tong ganito kaliwaan Gusto ko maging asyendera. Ayan. Actually, ito yung literal na lahat ng makita mo kay Doc. Kasi yung area na talaga dito parang Valley. po So, siya. hanggang doon lang naman abot ng mata ko. Oo, kasi ito, bundok na yan bundok. Hanggang dyan lang yung kay Doc. Pero pag umakyat ako sa tuktok, ay hindi na yun akin. Ayan. So nakuha nyo po mga totoong mga Inday, at least po may idea tayo. Pero napaka ano talaga ni Doc, knowledgeable dito sa pagdating sa farm, no? Kasi yun yung magiging foundation mo para maging Yes. successful ka sa farm mo. Kasi hindi pwedeng farm ka, tanim ka, tapos abuno ka, antay ka na mag-fruit siya at mag-harvest ka at benta mo. Yung kay Doc is elevated, no? Oo, nila-learn ko. Every may mistake nakikita, bakit kaya ganito? Ano kaya yung naging mali ko? Ano ba yung dapat gawin? So, lahat po ng mga uri ng negosyo, lahat may ano tayo dyan, may mga mistakes, pero learn from that and search why nangyari yun para maiwasan. So, every business has a learning process. Tama. Oo, wag lang tawag yan, wag lang mainipin, maging matyaga lang at i-accept lang yung naging mistake. Kasama naman yun eh. Pag walang mistake, hindi ka matututo. Yun. So dito Doc, ilan ang pinaka-total plant mo ng Eviac? Total included po yung mga itinanim namin na yung mismo galing sa amin is 1,500. More or less ganun. More or less 1,500. Oo, nandyan na. 1,500 po mga idol. At saka syempre dito na naman tayo sa mga magko-comment section sa pinaka-highlight natin saan naman ang market niya. If in case magtatanim po sila, ang pinaka-highlight kasi always Helicopter? Sundo. Gusto ko po, Ay, hindi. Ay, gusto ko yung po sun- magtanim parang ng ganyan. presidential. President. Pero pagdating, saan ko naman i-market yung mga mindset Yes. na gusto lang tanim ng tanim, ayaw Market. problema Okay. kung paano i-market. Anong pwedeng isagot Doc? Kasi dati po, hindi ko, nung itananim ko yung langka, hindi ko agad inisip yung market na, saan na dyan na. Ang inisip ko po, alam kong may market. Pero although hindi ko pa siya kilala, alam ko lang may market. Ang market kasi ang kailangan niya, resulta. Yes. So anong pupuntahan niya sa farm mo, wala ka pa namang resulta. So ipakita mo, buhayin mo muna. Nandyan na lang po ang market. Lalo na kahit i-search nyo lang, ang langka ay in demand sa ibang bansa. Actually, kahit mga native lang. Dito sa Pilipinas, hindi actually umaabot yung bunga natin ng langka na hinog na nabebenta. Gulay pa lang sold out na. Actually, Okay, so ano yung tanong ulit? Ano yung paano masolusyonan yung sa mga market, nagka-problem? So, okay. Doc, kailan ko, saan ko Okay. ma-market? So mga ito na ganyan. po no, yung market, Mga andyan na strategies. Nung lumalaki na po itong langka, tumawag na ako sa isa sa pinakakilalang buyer ng jackfruit sa Philippines, which is the Sagrex. Si Sagrex Philippines na sa Davao yung kanilang planta. Nung tinawagan ko na po, sabi ko, "Sir, alam ko bumibili kayo ng langka, nag-export kayo ng mga langka, and alam ko interested kayo sa Eviarc, so meron po ako. Nagpakilala po ako na mayroon akong ganitong kadaming langka and nagpo-produce din ako ng seedlings. So, flowering na, sabi niya, "Doc, please punta ka sa office namin. Schedule and para ma-assess natin kung kailan yung volume mo, anong taon. Kaya para makagawa na, makaplan ng contract. And please include all your buyers or growers na kahit bumili lang ng 50, 100, kasi para ma-estimate namin ilan ba talaga ang dadating sa planta nila ng mga seedlings. So meron pong market. Plus, ang inisip ko rin po kasi, what if walang market? So, dyan tayo may market and what if walang market? Ano po kasi ako yung tipo ng pagkatao ko is masyadong explorer. So, ako ay hindi business-minded. Ako ay parang entrepreneur. When you say business, kasi more on retailing, parang nagba-buy and sell ka lang na hindi mo idea. But mine is entrepreneur. I make my own. So, I make my own products ng Eviarc nice. na brand name namin. So, doon pa lang, hindi na ako talo. Yes, So, yes. pwede ako maging potential buyer Ng Eviarc. ng Eviarc only.
para sa processing mo. Yes, kasi pagdating sa processing, syempre may fixed formula tayo dyan. Pag magdadala tayo ng ibang variety, mag-iiba yung formula. Kasi nga, yung Brix sweetness ni jackfruit ay 25 above. Wow. So, sasabihin ko po, naka-first harvest na po kami ng fruit noong March 31 this year. Pinadala ko sa DOST ang bulb, yung mismong meat niya, pinatest, 25.7, Oh. 26.7. Bata pa yun na mother plant, ano? Oo, namunga siya First fruit. 2 years, 4 months. Kasi the more na magtanda siya, I think, Yes. mas sweet Mas pa. lumaki yung katawan niya, mas maraming bunga, and mas sweeter pa. Ayun. Pero masyado nang mataas yung 25. Pag mag-abot na ng 30, baka hindi na makain ng mga diabetic. Oo, ano. Hindi na siya friendly. Hindi na siya patient friendly. Pang-halo-halo, yun. Halo-halo, jam. Yes, jam. So yun po, pinaka-challenge talaga. Pag nagtanim ka ng isang fruit-bearing trees, ano ba ang future goals mo? Ano ba ang future markets mo? So medyo dapat may idea ka na. Habang lumalaki siya, iisipin mo na Oo, yan. ayan. So- Tapos mag-connect-connect ka na. Hanap ka na ng mga connections. So kung nagtanim ka ng aviark at malapit ka kay doktora dito sa Tantangan, no, sa South Eca Farms, mag-connect ka na sa kanya. Yes. Kasi po dito si Doc Eve, welcome na welcome, napakabait yung group nila, yung team nila, si Sir, yung husband po niya, sobrang bait. Thank you so much, Sir. At saka sa mga kasama niya dito, partner na talagang na-accommodate tayo, may preparation sa food, no. Thank you so much sa lahat ng Thank you, farms Doc. ng ganun, ano. At saka, syempre, kung may mga plan pa sila partner na, halimbawa, may nakatingga silang area or may Yes. may crops na sila na gusto nilang palitan, like, halimbawa, dahil potential yung aviark, pwede din silang pumunta kay Doc, magkuha ng opinion, or halimbawa, bibili din ng seedlings. At least, before pa man sila makapagtanim, may mga idea na sila at saka may actual visit sila sa farm. Ayun, so yun ang maganda. At saka lahat po ng mga growers na kumuha sa akin ng seedlings, bago ko po talaga sila pinastart, sabi ko, visit muna kayo sa farm. Yun. So, Visit yun ang muna maganda. kayo. Huwag kayong mag-asa lang sa vlog ko kasi iba talaga yung actual. Mas marami kasi akong itinuturo pag andito kayo mismo sa farm. Yan. Paano yun? Siyempre, Doc, may clinic po kayo. Ano yung preferred date or time na pwede ka nilang ma-visit Okay. dito? Ang clinic schedule ko naman po kasi Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. So, mas prefer ko Monday to Saturday morning. As early as 6 a.m. Pwede po kayong bumisita dito sa farm. Kasi hanggang 8 o'clock. Kasi masarap maglakad ng Tama. salubong sa sunrise or hindi pa masyadong Hindi mainit. mainit. Or Sunday whole day. Pero mag-message lang po kasi minsan may pinupuntahan ako pag Sunday. So mas maganda lagi by appointment para ma-entertain ko kasi every time may visitor, nagpe-prepare talaga ako ng food. Ayun. Ay, Thank you, Doc. wow. Nanginginig. Ikaw, kung gusto mo visit, mag-Sunday ka. Kasi may prepare. Nanginginig Ayun, na yung so- cameraman nyo. Yung cameraman natin nanginginig. Maraming salamat sa inyo, mga Inday. Doc, pag maraming harvest, balik kami dito, okay lang? Yes. Ayun. So pero ito po ang pinakamaganda. May padala si Doc sa amin mamaya yung mga sinamak yung Yes. produce nila, yung value added nila ng mga products nandito mamaya. Makikita nyo lahat 'yon ay farm produce nila. So yun ang isa sa pinakamalaking talaga yung mayroon talagang profit, no. Yes. So sa mga farmers natin na nagso-short term crops, no? Baka mapag-isipan nyo itong ganitong klaseng farming, magkaroon kayo ng mid-term crops o high value crops or long-term crops, no? Para at least continuous, isa lang nataniman, tuloy-tuloy na yung kitaan after 3 years. Ito yung sinasabi ni Doc na, yun nga, yung plan niya talaga na gano'n. Pero, may iba kasi, hindi naman lahat ng tao para sa mga farmers, no? Yes. May iba kasi na doon talaga sila sa doon sa offices, doon talaga sa maging teacher, no? Ito naman si Doc, dentist, pero dito siya sa farm. Extra income niya. Dito na talaga siya nag-stay. Ang isang ko po kasi, why din ako nag-engage sa, tawag ito, sa other business, post farming, kahit hindi farming, kasi I realized when the moment na nung pagbubuntis ko at naka-maternity leave ako, 2 weeks lang ako nag-maternity leave. Pero within the 2 weeks, kasi I'm a single mother, within the 2 weeks, wala akong profit. So, what if
magkasakit ako ulit. Simba ko. What if ma-accident ako na ano tong kamay ko? What if may nagsimba ko, nagka-glaucoma ako? Ano ako? I'm just a doctor by name, but I will never practice my yung profession. skills. Wala na. I'm just a doctor. So, ano ako? Hanggang ganun na lang ba ako? So, yun yung inisip ko na habang malakas pa ako, habang may savings ako, sige na, dito na. Yung gala, andyan lang naman yung mga mga tourist attractions, hindi naman umaalis yan. So, kailangan kong i-maximize yung energy na meron ako na yung hyper. Hyper pa ako. So, imagine, 3 years po ito na yung napundar ko. Sa 3 years, hindi pa nakatapos ng term si President Marcos, pero mag-harvest na ako. Tama po yun siya actually mga idol. So hindi lahat ng farming is may mindset na ganito. Yung iba kasi although nasa farming ka nga, okay, given nasa farming, pero yung farming mo mais naman, palay, kamatis, atsal, yung mga short-term crops, after mo tanim, Start ka na naman sa zero. and then start ka na naman tanim. Unlike kapag long-term crops, gaya nito, syempre pag nagtanim ka, halimbawa ngayon, nasa 30s tayo, or 40s, hindi naman na long time ganun tayo kalakas. Yes. So, habang mas malakas ka pa, pwede ka na magtanim ng long-term crops kasi kapag ugod naman talaga tayo. Pag nag-retire ka na at 60, hindi mo na kayang magbungka, hindi mo na kayang magtanim ng kung gaano man kabigat yon. Meron ka ng produce, harvest ka lang ng harvest. So, I think that's a good mindset, kagaya po kay Doc, na maliban sa short-term crops, yung short-term crops pang survive lang daily, pero yung long-term crops mo, preparation for parang retirement income mo na siya. Yung short-term, pwede mo lang yung siya ihalo na meron kang hinaantay na long-term para meron kang ang monthly income. Yung naging monthly income ko po dito sa farm 2 years ago is blue ternate. Kasi every week po, every day ang harvest, every week ang income. So yun yung pang-sustain ko dito. Pero contract lang kasi yan na 2 years. Pero malaking tulong. Oo, pang-operational yun siya. expense sa farm. So yun, mga totoong mga Inday ha. Pero, isa din po sa technique ha, proper management. Yes. Kasi pag ganito klase kalawak ang farm mo, okay? So wala kang team. Wala kang kagaya kay ma'am na team na mababait, yung minsan ka lang makahanap ng grabe talaga, workaholic, nagtatrabaho talaga kahit wala ka, nagtatrabaho sila. Yun ang pinakamaganda kasi halimbawa may farm ka, tapos ninakaw lang, iiyak ka talaga. Mas stress ka para mabilis ka lang makigok. Hindi lang nanakaw, partner, hindi lang nanakaw. Mapasukan ng makalabaw, kabayo. Yun. So, dapat po ma-secure ang biosecurity. Tama. O mga bakod, gano'n. So dito, kahit papano, maybe gift talaga to ni Lord. Valley siya, so walang makapasok na animals dito. Maliban lang doon sa entrance, mayroon namang hagwire, kaya hindi makakapasok. And you have to inform your neighbors. Once na pumasok sila sa puder mo, kanila na, amin na yun. So yun ha. Oo. Grabe po, ang dami Mga talaga chicken nila, tayong mga ano. chicken. Oo, Ang amin na dami yun. tayong learnings na matututunan. Kung pumunta sa kanila yung amin, yun. Palabasin At natin least po nakakuha kayo ng knowledge dito kay Doc Ian. Pero kung more knowledge pa ang gusto nyong ma-learn, Please visit the farm. visit na lang kayo dito sa South Eco Farm, dito sa Tinongkop. Tinongkop. Barangay Tinongkop, Tantangan, South Coast. And comment, message kayo sa kanya, dentistang farmer. Yun. So, sa buong Pilipinas, siya pa lang po ang dentistang farmer. Really? Yes. Wala namang ibang dentistang farmer, ikaw lang. So, yun matutuwa. Baka meron iba, hindi lang socially exposed. Yung Baka hindi dentist and socially other exposed. doctors lang. Yes, so meron naman ganun. Doc, may mga ka ba, last na ano mo sa kanila, yung pinaka natatatak talaga sa kanila na advice mo? Always value time. Never waste your time. Ayun. Grabe, napakasimple. Ayun, Yun lang partner, always ikaw may value question your ka pa. time. Siyempre, yung time pa lang partner, sabi nga nila, time is gold. So, paano mo sabing gold? Sabi nga, kasi more valuable siya kasi hindi mo na siya may babalik. Kasi halimbawa, kung usually sa mga matatanda kasi 60 years old na, wala na silang income. Tapos, pag nagkataon pa, minala sila, hindi sila nasusupport ng mga anak nila dahil yung mga anak nila is medyo gipit din. So, time will come na maisip nila na way back 2000 Sayang, something no? or 20 years ago kung nagtanim ako ng ganito. Hindi, Sayang. sana ngayon financially abundant sana siya. Yung mga ganong regrets. So habang napanood niyo yung video na to, hindi po kayo accidentally nakapanood ng ganito. So I think may time po kayo kung malakas-lakas pa na mag-ventures ng ganito. Ito po is isang retirement income source.
So yan, maraming salamat Totoo mga Inday. Maraming salamat Ma'am Doc. Welcome. Doc Eve. Napakabait talaga yung Doc Eve, no? Thank you so much sa inyo at sana po marami kayong natutunan sa video ito. Please don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm at sigurado yan kagaya po ni Dentistang Farmer, Doc Eve, ay mabivisit din namin yung farm nyo. Ayan, so Luzon, Visayas, Mindanao, naikot na po namin ni partner lahat at ang mga diskarte partner, nalaman na natin. Like dito kay Doc ngayon, bagong diskarte na naman para sa mga EVR, yung kanyang kalamansian, saging. So lahat po yan, sinishare na po namin sa inyo mga Doc. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like naman po mga Dol. Mag-comment sa baba kung may mga tanong po kayo. Siyempre, don't forget, i-share na rin po para marami pong makapanood. Ayan, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, at iba't ibang farmer hero. Ngayon pong araw na ito, Doktor, dentista po ang ating na-feature, si Dentistang Farmer. Mula yan dito sa Barangay Tinongkop, Tantangan, South Cotabato, dito sa home of Goalkeepers. South Eco Farms. Kaway-kaway mga Totoo mga Inday. Happy farming! Happy farming! Happy farming! Hello mga ka-farmers. Ito po yung planting materials namin ng EVR jackfruit. So, ito po yung mga kailangan natin ma-remember kapag ikaw ay new grower at wala kang idea kung tama ba yung binibenta ng isang nursery or isang farmer na EVR nga yung EVR yung nakikita mo. So, ang characteristics mo yung una is bilog ang dahon, okay? So, pag bibili po kayo ng seedling or planting materials, ang una nyo pong titingnan dyan kung talagang adapted na or buhay na itong seedling na to is meron na siyang mga tinatawag na ano nga ito? Yung nagpa-follow ng mga leaves or flashing, yon. Nagpa-flashing. Ibig sabihin po, naka-adapt na itong stem doon sa kanyang seed bag at ready na talaga siya, independent na siya, hindi na siya kailangan nandoon sa mother tree. So ayan po, makikita nyo may mga flashing. So alam nyo talaga na maganda ang quality ng nabibili nyong kahit anong seedlings. Titingnan nyo po talaga yung nagpa-flashing siya. Yun po ang pipiliin nyo. Mag-select kayo ng seedlings. So ito po yung aming mga planting materials, yung iba hindi pa na-rebag. So ito po ay naka-reserve na actually, pero yung pagkuha kasi is tingi-tingi, like 200 or 250 every 3 months kasi po yung mga growers nito ay OFW. Yung farm nila ay kulang sa manpower. Kaya ako po yung mismong nag-insist na wag itanim ng sabay-sabay ang 1,000 plus kung wala po kayong manpower. Kung ganyan po na wala kayong manpower, tingi-tingi lang yung kaya lang i-manage ng 2 or 3 caretaker po. Yun po siya mga ka-farmers. Ingat sa pagbili ng authentic na mga planting materials.